Magmamarinate din nga ako ng manok mga kananays dahil nga mamayang hapon ay iluluto ko po ito. Sa halagang 250 mga kananays ay may isang buong manok ka na. Sulit naman na po yung 250 pesos mo sa isang buong manok dahil nga po malaki naman po ito. At lumabas na nga ako agad-agad mga kananays dahil nga po kukuha po ako ng tanglad. O di kaya Barbara New in Ilocano dito sa amin mga kananays. Bale nga po itong tanglad mga kananays ay tinanim ko na nga po dito sa gilid ng aming bahay. Kung naalala nyo mga kananays sa mga last video ko or nung vlog nagpunta po ako sa school ng aking mga anak para maglinis or magdamo or nung nutrition month ng aking mga anak, basta yon. At buti na lang nabuhay po itong tanglad na itinanim ko dito sa gilid ng aming bahay. Bale, ito nga po pala lahat ng mga ingredients ang aking gagamitin. At syempre, hindi naman po mawawala sa akin ang mamasitas. At kung wala naman po kayong mamasitas mga kananays, pwede naman po ang oyster sauce. At hindi na rin po ako naglagay ng kalamansi dahil nga po wala po kaming kalamansi. Yan na lamang po ang aking ilalagay, tanglad, tsaka sibuyas at magic sarap. Nung nilagay ko na nga po yung sibuyas at tsaka tanglad mga kananays, tsaka ko lang naaalala na hindi ko pa pala ito natusok-tusok. Aba, buti pa ang manok na tusok. Charot. Uy, ano iniisip nyo ha? Bawal ang green-minded. Nilagay ko na nga po itong mamasitas mga kananays ay sinunod ko naman po itong paminta. Syempre, hindi naman po mawawala sa akin yung magic sarap. Imamassage ko nga lamang po kunti itong manok mga kananays hanggang sa mahalo ko po yung mga ingredients ng aking inilagay. At alam ko mga kananays na kaya nyo rin gawin ito sa inyong mga bahay. Isiset aside ko nga po pala ito mga kananays dahil nga po may niluluto po ako dito sa labas. Nag-iihaw nga po pala kami ng tilapia dito mga kananays. At ito naman yung anak ko, siya po yung tagabantay ko dito sa labas. Baka pag hindi ko po pinabantayan itong iniihaw ko mga kananays, ay naku baka kainin ng aso or kaya pusa. Bale, itong gulay nga po muna ang aming ulam ngayong tanghali mga kananays. At syempre, nakapagsaing na rin ako ng maaga. Dahil nga po maaga po ako nagigising ay talagang nagsasaing din po talaga ako ng maaga. Kung mapapansin nyo mga kananays, minsan pag nagluluto po ako ng dinengding ay naglalagay po ako ng luya. At bakit nga ba ako naglalagay ng luya mga kananays? Dahil nga po tilapia ang aking isasahog ay para maalis po ang kanyang lansa. Bale, itong gulay mga kananays ay malapit na nga po itong masira at na-stuck na nga po doon sa ref namin. Kaya ito na nga ay iluluto ko. Nung naluto na nga po ang tilapia mga kananays, ay syempre kinuha ko na at baka maunahan pa ako ng aso or kaya pusa. Nung kumulo na nga ang tubig mga kananays, ay nilagay ko na rin po itong tilapia at naglagay na rin po ako ng bagoong. At itong anak ko naman mga kananays ay nakahiga nga siya dahil nga po masama ang kanyang pakiramdam at may ubo. Itong panganay ko naman mga kananays, kung tinitignan mo ay sobrang bait. Diyos ko, ang titigas ng mga ulo. At habang ay hinahantay namin mga kananays yung aking niluluto ay biglang dumating yung parcel ko. Nagulat nga po ako sa sinabi ng driver na may order daw po ako sa Lazada. Sabi ko naman kay kuyang driver ay wala po akong order sa Lazada. At lalong wala din po akong apps na Lazada. TikTok lamang po kami nag-o-order ng mga gusto naming bilhin. Kaya sabi ko kay kuya, pasensya na po kuya, hindi ko po yan i-receive at paki-cancel na lamang po ito. Hindi naman po may hirap kausapin ang driver. Kaya ika-cancel na nga yung isang order. At hiningian na nga lang po niya ako ng valid ID. At lalong wala po talaga ako naaalala na umorder po kami sa Lazada. Bale, ito nga po pala ang aming in-order nung nakarang araw, kaya ngayon ay dumating na. Ito yung laging sinasabi yung mga anak ko na o-orderin ko daw. Dahil nga napapanood nila ito sa YouTube na kinakain doon sa ibang bansa. Agad-agad na nga po nilang binuksan mga kananays. Ay syempre nagunting na nga po ako ng isang sachet para ipatikim sa kanila kung talagang gusto nila or hindi. At syempre hindi naman po magpapahuli ang kanilang nanay. Nung tinikman ko nga mga kananays, masarap din, tas medyo maanghang. At habang kinakain mo siya mga kananays, doon mo talaga mararamdaman yung anghang. Pero pagkatapos mo kinain mga kananays, after 2 minutes ay mawawala na rin yung anghang ng pagkain. Pinalikan ko nga po itong niluluto ko mga kananays, ay nakumuntik na pong mawala yung kanyang sabaw, kaya nagdagdag na rin po ako ng konting tubig dyan mga kananays at inalagay ko na nga po itong mga gulay. Nakita ko nga po kasi itong gulay namin sa loob ng ref mga kananays ay malapit na nga po itong masira, kaya inuluto ko na kaysa masira ay sayang naman po. Itong minarinid ko nga yung manok mga kananays, bali sasalang ko nga po dito sa Tupperware namin. At syempre ilalagay pa rin po natin ang kanyang sauce na ginawa natin kanina mga kananays para naman mababad ng maayos hanggang sa mamayang hapon. Binalikan ko nga agad ang aking niluluto mga kananays dahil nga po gulay lamang po ito ay madali po siyang maluto. At sa mga oras na to mga kananays ay 11:30 na ng tanghali. Kaya nagsandok na nga po ako ng kanin namin. At eto naman, luto na ang aming ulam. Kaya magsasandok na naman po ako. Kaya pag may stock po kayong gulay mga kananays, huwag niyo pong hahayaan na masira lamang. Kasi sayang naman po at hindi po natin pinupulot yung perang pinambibili po natin. Nakapagsandok na nga po kami ng aming kakainin mga kananays. At ito naman yung tilapia, yung aking iniihaw kanina. Ganitong
Isang ulam lang sa amin mga kananays ay okay na yun sa amin. May skinless nga po palang natira na ulam namin kagabi mga kananays, kaya inilagay ko nga po dito sa tabi ng tilapia. Nauna na nga nagsandok yung mga anak ko mga kananays, ay hindi ko na nga po sila nahintay, kaya kumuha na agad ako ng isang perasong skinless. Magsusubo na nga sana ako mga kananays dahil nagugutom na, ay nakalimutan ko palang hindi pa po pala kami nakapag-pray. Saktong isubo ko sana yung aking kakainin mga kananays, sabi ng anak ko, mama, hindi pa po tayo nakapag-pray. Kaya natawa na lang ako. Nung natapos na nga nagdasal yung anak ko mga kananays, ay itinuloy ko na nga po ang aking pagsusubo. At kita naman sa itsura ko, talagang gutom na ako. Hindi ko na nga pinalagpas ang tilapia mga kananays, kaya kukuha na nga ako. Kaya tara mga kananays, sabayan na naman po kaming kumain ngayong tanghali. Tapos ko nga po pala kumuha sa tilapia mga kananays, eh dito naman po ako sa gulay. Masarap kumain mga kananays pag ganito ang ulam namin. Lalo na bagong luto at mainit-init pa, tapos yung kanin mo is kanin lamig. Ay wow, for the go. Naglagay na nga rin po ako ng konting sabaw dito sa aking kanin. At huwag nyo nang pansinin mga kananays kung bakit kami nagkakamay kumain. Mas masarap po kasing kumain mga kananays pag nagkakamay kaysa gumagamit kami ng kutsara. At ito na rin po ang aming nakasanayan. At bago na naman po matapos ang aking video na ito mga kananays, maraming salamat po sa inyong panunood. And don't forget to subscribe my YouTube channel, and don't forget to share and like. It's Garmadel Vlog na imbag nga alo tayo aming kakabsat. Thank you for watching.